Ako si Carlos Cruz. Ako si Grace Ann N. Cabigaw. Ako si Pia Benavente. Ako si Angel May Santa Ana. Ako si Justin Romano. Ako si Cyrus Miguel T. de la Cruz. Salaping crypto o cryptocurrency ay isang digital na pera. Idinisenyo ito upang magsilbing daluyan ng palitan sa internet. Maaari itong gamitin upang bumili ng mga kagamitan. Maaari din itong ipangbayad sa iba pang mga tao na gumagamit nito. Ito ay ginawa noong ika-3 ng Enero 2009. Ang pinakaunang salaping crypto ay tinatawag na Bitcoin. Ginawa ito ni Satoshi Nakamoto. Isa siyang computer programmer sa bansang Japan. Madami nang gumagamit ito at habang patagal ng patagal, ang presyo nito ay pataas ng pataas. Sa ngayon, ang salaping crypto ay paganda ng paganda. Ito ang puno ng lahat ng digital na pera na nauuso ngayon. Kahalagahan ng pag-aaral. Ang pag-aaral ng salaping kripto ay may mahalagang papel sa kalukuyang panahon sa paghubog ng kaalamanan ng mga tao sa bagong anyo ng salapi at teknolohiya. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga konsepto ng blockchain at digital na pera, ang mga individual ay nagkakaroon ng pagkakataon na mas mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa teknolohiyang maaaring magdulot ng positibong epekto sa kanilang buhay. Hindi lamang ito nagbibigay ng oportunidad para sa personal na pag-unlad, kundi nagbubukas din ng bagong uri ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salaping kripto, nagiging handa ang mga tao sa mga potensyal na pagbabago sa larawan ng pananalapi at negosyo. Ito ay naglalayong magbigay ng kaalamanan at kakayahan sa mga individual upang maunawaan at magamit ng maayos ang mga teknolohiyang kaugnay ng salaping kripto. Isa rin itong paraan ng pagpapalawak ng kaalamanan ng pinansyal na literasiya. Nagtuturo sa mga tao tungkol sa pagmamahal. Ang metodolohiya sa pag-aaral ng salaping kripto ay sumasaklaw sa mga hakbang o pamamaraan upang maunawaan at suriin ang digital na pera. Isa rito ay ang pagsusuri sa blockchain at teknolohiya ng salaping kripto sa pamamagitan ng pag-aaral ng dokumento, akademikong literatura at pakikipag-usap sa mga eksperto. Ang experimental na metodolohiya ay ginagamit upang analisahin ang mga pagbabago sa merkado at paggamit ng digital na pera. Layunin nito na maglaan ng estratehiya o sistema ng pagsusuri para mas maunawaan ang epekto ng salaping kripto sa lipunan at ekonomiya. Ang mga suliranin sa salaping kripto ay naglalarawan ng iba't ibang hamon o issue na kaugnay sa paggamit at pag-angkop ng digital na pera. Isa sa mga pangunahing suliranin ay ang kakulangan sa regulasyon at legal na estruktura para sa salaping kripto. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng tiyak na gabay o patakaran sa paggamit at pagtanggap ng salaping kripto sa mga institusyon at lipunan. Bukod dito, ang kakulangan sa kaalaman at edukasyon tungkol sa salaping kripto ay isa ring suliraning kinakaharap kung saan ang karamihan ay hindi lubos na maunawaan ang teknolohiya at potensyal na benepisyo nito. May mga aalalahanin din tungkol sa seguridad at proteksyon ng mga transaksyon sa salaping kripto dahil sa posibleng cyber attacks at pagnanakaw ng digital na pera. Sa pangkalahatan, ang mga suliraning ito ay nagdudulot ng pag-aalinlangan at kawalan ng tiwala ng ilang sektor ng lipunan sa pagtanggap at paggamit ng salaping kripto bilang isang lehitimong anyo ng salapi. Ang resulta ng pananaliksik tungkol sa salaping kripto ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto at epekto nito sa lipunan at ekonomiya. Isa sa mga resulta ay ang patuloy na pagtaas ng interes at pagtanggap ng salaping kripto sa iba't ibang sektor ng lipunan. Napansin din ang potensyal nito bilang isang alternatibong anyo ng salapi na maaaring magdulot ng mga oportunidad sa merkado ng pananalapi at negosyo. Gayun din,
Ang mga resulta ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon at patakaran upang maprotektahan ang mga mamamayan laban sa posibleng panganib ng salaping kripto tulad ng pagnanakaw at cyber attacks. Sa kabuuan, ang mga resultang ito ay nagpapakita ng mahalagang papel ng salaping kripto sa kasalukuyang ekonomiya at ang pangailangan ng wastong kaalaman at gabay para sa maayos at ligtas na paggamit nito.